Pang-awitin natin ang itinurong panalangin ng ating Panginoon. Magsilhod po tayong lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang mali, walang kupas nun ngayon at kailanman, habang lumalaban, lalo niyang pinagtitibay, sa kabila man ng mga pinagdaranan, siyang lakas at tapang. Ang may pandinig ay nakarinig. Kapag nakikita mo yung kapwa mo, na kaisa mo ay lumalaban, ikaw na pumisan ng hihina ng loob ay tumatapang. Kaya dapat naguhugutan ng lakas ang bawat isa. Huwag ka umiyak. Alam niyo po, ganyan lang ang buhay. Sapagkat, sabi nga, ang layunin ng aklat na ito mula kay Juan, marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga minamahal, wala ngang alam ang tao mula sa simula't mula pa. Subalit nagkaroon ng karunungan dahil sa kalooban ng Ama na may gamitin siyang mga anak niya. At ang lahat ng ginamit niya ay nakibaka, lumaban. Subalit sa kanilang pakikibaka at paglaban, siya ang tapang at katatagan. At kung minsan,
nagugupo na yung nanghihina, inahatak naman niyang pataas upang wag silang maibaba. At may bagsak ng kapwa nila nagpapahina. At yaon ang pawang katotohanan, mga minamahal, kung lahat lang ng tao, ang mararamdaman ay ang kalooban ng Ama, ang pagtutunan ay ang mga aral niya, walang taong magugupo ng kagulumihanan, ng kaabalahan at pagkatakot sa mga kaganapan sa buhay. Sapagkat habang pinahihina ka ng demonyo, inaalis niya yung tapang at lakas mo, dapat ang Diyos mo ang pangking dapating tanggapin mo. Tama ba, anak? Iyan. Iyan ka nga ba? Nasaan ba si Arnel? Tama ba, Arnel? Kumusta ba, Arnel? Tayo ka nga, Arnel. Ayan. Upo ka nga, Arnel. Tayo ka nga, Arnel. Upo ka nga, Arnel. Tayo ka nga, iyan. Ayan. Upo ka nga, iyan. Iyan at Arnel. Kapwa lalaki na kung pagninilayan mo, nagsimula rin si Ronron. Ronron, halika nga dito, Renron. Ano nga ang pangalan mo? Frank. Ko, kagandang pangalan yan. Napakabayad. Oh. Ronron. Nananalig ka bang itong buwan na ito sa susunod na buwan at kung magtitibay ka, susunod na buwan pa, pwede ka na maghanap buhay sa dati mong hanap buhay. At hindi na ganun ngayon ang malabis mong pagtutunan, kundi bago ka siguro panalangin muna noon, ano? At pagkatapos panalangin, papaliwanag mo sa mga aaliwin mo at pasasayahin, ako po'y ginagamit lang pampatawa sa inyo, ngunit ang magpapasiglang lahat ay Diyos. Tama ba? Oh, harapin mo siya, si Frank. Dati ay naka-NGT ka rin eh. Sabihin mo nga sa kanya, ako nga tumutulo laway ko eh. Ano? Duling ako kamo. At hindi ko madilat yung mata ko. Eh ngayon ayaw yata ang pumikit na, no? Buhay ba ang Diyos? Opo na. Kapag nanghihina ang loob mo at ginamit ka ng Panginoon sa maraming bagay na paggamit niya sa iyo sa ikabubutit makabubuti, iyon ang alalahanin mo. Huwag yung binabagsak at ginugupo ka ng kalaban at yung mga kampo niya ay hinahatak ang pababa. Kundi sumigaw ka, sabihin mo, Ama, mas makapangyarihan at malakas ka. Sapagkat, kung marami sila, laksa naman ang sayo. Kung hagibis naman siya, ikaw naman ay, kung mabilis siya, ikaw ay hagibis. Para kang kidlat na gumuguhit. Na pagdatal ay walang makakakita kung paano ka dumatal. Dapat, ganyan lagi ang maging panindigan ninyo, ganyan lagi ang panuntunan ninyo, ganyan lagi ang laging isip nyo, ganyan lagi ang pananalig nyo. Sapagkat, habang nag-isip kayo, nako, para nyo lang pinalulubay ang puso nyo. Para nyo lang ginugupo ang katawan nyo. Para nyo nang sinasabing, hihina ako, sapagkat papatayin ka na sa kakaisip at gulo mo. Yaon pala ang pagkilos ng isa. Ang isang espiritu. Nataliwas naman sa pagkilos ng isang espiritu. Yung espiritong mabuti na nagbibigay sa iyo ng liwanag, pangunawa, galak, kapayapaan, kapanatagan, sigla, lakas tapang upang harapin mo ang hamon sa buhay. Na habang nakikisa ka at pinakikipag-isa ka sa kanyang kaisa-isang makapangyarihang walang kapantay, nalilimutan mo ang lahat ng iyong dinadala. Nawa maganap sa inyo
ang kung paano ay pinaliliwanag, pinahahayag sa inyo. Na ang pangunahing dapat lang gawin ay matulad kayo kay Job. Kung paano kinilala niya ang kanyang pagkakamali at inamin niya ang kanyang kasalanan, na kung paano hindi niya lubos kilala ang Ama at naririnig lang niya sa mga bali-balita, gayon pa man, sa palagay niya ay wala na siyang kasalanan, sa palagay niya ay wala na siyang kamalian, sa palagay niya ay tama ng ginagawa niya. Ngunit, nang dumating ang puntos na siya ay dalisayin sa kanyang pananalig at pananampalataya, ang mga tunay na kaibigan ay makikilala at makikita. Ang mga tunay na tapat sa iyo, na kaisamot nakikipagtotoo, tunay na mapapatotohanan, doon mo makikita. Kaya magalak kayo at magpuri sama sa mga kaganapan pinatutupad niya, nang bawat kayo sa inyo't nagkaisa kayo ay siyang hatakan ninyo, kapwa ng lakas at tibay ninyo. Sapagkat kapwa ay binigay ng Ama sa mga totoong nakikipagtotoo sa kanila ang kanyang tapang at lakas kung paano kilalanin at tanggaping lubos siya. Kaya naman may mga nagaganap na hiwaga at himala sa kanilang tapat at totoong nagtitiwala. Kung minsan ay tatangayin ka, aagawin ka, ngunit at pasubali pag pinagnilay ka ng Ama, o nga naman, kanino ba ang lakas? Kanino ang kalusugan? Wala sa bitamina, wala sa gamot, wala sa pagkain, sa Kanya lahat. Ngunit ang lahat nga ay instrumento at pamamaraan. Yung mga gusto, subukan nila, gawin nila. Ngunit yung pinagtitibay niya, natukso ka man, hindi mo mapalamang ang kalooban ng Ama. Sapagkat pinananaig pa rin niya yung, anak, magtiwala ka, suriin mo, sino ang lakas at sigla mo. Sino nga ba? Mga minamahal, kumusta ka na, Frank? Malakas ka na bang kumain? Nakakainom ka na ng maayos? Kapag tunay na at ganap na, ang laway mo ay naging normal na, wala nang lagkit-lagkit tulad ng kay Ronron, diretso ka na ring lumagok. Tulad ng sa kapatid mong si Amang, diretso ka na ring lumagok. Kaya nga ang sabi, ano man ang ginawa sa inyo ng Ama, huwag niyong kalilimutan siya. Sapagkat habang hinahanap ninyo ang kanyang gagawin at magagawa pa, lalo niyang pinakikilala at pinakikita na may magagawa nga pala siya. Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Mula kay Job. Ang sagot naman ni Job kay Yahweh, alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay. Anumang balakin mo'y walang makahahadlang. Sinong magsasalita ng walang nalalaman? Kaya ako'y humatol ng walang katuturan na hindi ko alam ang lahat ng mga bagay. Ikaw ay makinig sa akin sasabihin at iyong ibadya ang sagot mo sa akin. Nakilala kita sa balita lamang. Ngunit ngayon akin ang mamasdan. Kaya ako'y nagsisisi ng buong taimtim at ang sarili ko'y aking tinatakwil. Pagkasabi nito kay Job, si Eliphaz naman ang hinarap ni Yahweh. Sinabi niya, ang puot ko'y nag-aalab laban sa iyo at sa dalawa mong kaibigan, pagkat di ninyo sinabi kay Job ang katotohanan tungkol sa akin. Kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa, isama ninyo si Job at sunugin ninyo ang mga ito bilang handog, at kayo'y ipananalangin niya. Siya lamang ang pakikinggan ko, para hindi na kayo singilin ng inyong kamangmangan, dahil sa di ninyo paglahad-lahad ng katotohanan sa Kanya. Ganun nga ang ginawa ni Eliphaz, Bildad at Zophar. At ang panalangin ni Job ay dininig ni Yahweh. Kung minsan, hindi ito paniwalaan ng tao, ngunit pawang katotohanan. Mayroong dinirinig ang Ama, mayroong katauhang pinipili siya at napipili niya na ang kanyang dalangin para sa mga kapwa niya ay pinakikinggan niya.
Sino nga ang mga ito? Yaong nagsusumakit at nagsusumikap na siya'y kilalanin, tanggapin at magbalik loob ng ganap. Kayo, nais nyo bang kayo'y maging isang tagapanalangin ng Ama? Hindi yaong ipapanalangin mo yung patay, may bayad ka. Hindi yaong ipapanalangin mo yung kapwa mo, may bayad ka. Ang panalangin hindi binabayaran at walang kabayaran. Kaya nga, marami nga ang kalikuan at kaligawang ginagawa ng mga tao. Ngunit itinuturo ng Ama ang tamang paglalagak, pananalangin, yaong bukal na puso, tapat na puso, na di mo man nakikita, idulog ka't idudulog ka kapag nagkaisa kayo, pakikinggan niya. Mga minamahal ko, ano na nga ba ang kalagayan nitong mundo? Ano nga ba ang nasisilayan ninyo? Totoo nga bang lahat ng tagadulog, lahat ng tagapanalangin ay pinakikinggan? Sapagkat nga ang Ama'y bihasa sa lahat ng ugali ng mga anak niya. Nalilirip niya ang kanyang mga anak, kaya ang nais at layo niya, halina kayo, mga anak na minamahal niya, upang matupad ang layunin niya at layunin niyo'y matanggap niyo. Makiisa kayo at magkaisa, pagdulog niyo'y pakikinggan niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramanyahanam, nekkaramanyahanam, nekkaramanyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon ko napagtanto, habang nagluluwat umuusad ang taon na bilang sa gawain ito, na sa dati sa unang buhay, may isang dakong tinutunguhan bilang isang tao, bilang hapukunsin. At makikita mo doon, naghihintay sila, lalapitan ka. Ipapanalangin kita. Nananalangin na po ako mag-isa. Hindi, Eka. O, siyempre, hindi mo pa kilalang lubos ang Panginoon eh. Nananampalataya ka, nananalig ka, subalit hindi mo pa ganun siya kakilala. Kaya naman, matatangay ka na. Sige ka ako, ipanalangin mo yung ganito ko. Yung pala may bayad. Magkano po ba bayad? Pwede na kay 50. 50. Hindi na lang po. Sige ka, 20 na lang. Siyempre, nahihiya ka na. Baka murahin ka, hindi ka naman taga roon at magalit pa sa'yo Ganyan ang buhay. Pahula ka na, Eka. Hawak ang baraha. Hula, hula, hula. Ganyan ang tao. Ngunit kapag nasumpungan nyo pala ang Ama, wala na pala kayong hahanapin pang iba't iba, sapagkat mismo kayo, direktang manalangin sa Kanya. At huwag niyong pinahuhula ang buhay niyo sa kapwa niyo, sapagkat walang makakatama sa hula ng buhay niyo. Tanging Ama lamang ang nakahuhula. At ang mga ginagamit niyang mga tunay na propeta, sa panahon man na yon na nagturan at nagsalita na itong magaganap, ito'y patutupad. Ngunit, hindi lahat pagdaka, pinatupad, pinaganap, ang mga sinambit sa kanila. Kundi taon ang binilang at may pagpakakataon na tinatakda niya ang kaganapan. Ngayon, mga minamahal ko, ano baga ang ibig kong ituran sa inyo? Kilala niyo ba ang Ama at kinikilala niyo siya? Batahin niyo. Alam niyo na nga sakit niyo'y gayon. Tiisin ninyo kung hanggang kailan kayo binibigyan upang ipagpalaya ng Ama kung ano ang nararapat sa inyo na kamtan nyo. Ngunit habang iniintay nyo ang kalayaan, marapat na kinikilala nyo siyang ganap, tinutubos kayo sa hindi ninyo namamalayan at tinutulungan kayo sa hindi nyo nakikita. Ngunit nararamdaman nyo katulad ng pagtutunggalian. Paligsahan ng tatlong kaibigan nitong si Job. Ganyan ang tao. Kung minsan imamatwid niya, magmamatwid
sapagkat ang tingin sa kapwa ay gayon at ganyan. Ngunit, ano ba ang layunin ng Ama? Ano ba ang adhikain niya? Ang pakikiisa sa Kanya at pakikipagtotoo sa Kanyang Espiritu. Kaya halina mga minamahal ko, Ron, tumayo ka nga. Lumakad ka nga. Aba, maganda-ganda na lakad mo. At di lang maganda-ganda, maganda na nga ito. Sa makatwid anak, binigyan ka na naman ng kalayaan. Ano naman kaya ang pinalaya mo? Ano ang pinalaya mo? Huwag mo na sabihin sa harapang ito. Ang Ama na lang ang bigyan mong lugod at galak kung ano ang pinalaya mo. Yan ang hindi maunawaan ng tao sa dakong ito. Na kapag nangungusap si Apo Kunching bilang taong pinakikinggan at minamasdan nila, nagsusuri sila, nagmamasid sila, ngunit hindi nililimi at tinatanto ang mga salita na kung malilirip nga lamang ng inyong kaisipan at ipapaunawa ng Ama, masasabi nyo, masarap pala, na dapat nyo sundin, na dapat nyo talimahin at panahanin sa inyong isip at damdamin, sapagkat kayo rin ang makikinabang. Arnel, tumayo ka nga. Halika nga, maglakad kayong dalawa ni Ron. Ron, halika. Iyan, halika. Sige, maglakad kayo. Bakit sila ay tinawag? Magtapat-tapat nga muna kayo. Halika muna kayo. Ayan. Yung height ninyo, hindi pare-parehas. Yung sukat nyo, pati ang balangkas ng katawan nyo. Ngunit, sinisigurado ng Ama, isa lang ang puso ninyo. Sa makatwid, iba ang sakit mo, Arnel, iba ang sakit mo, Ron, iba naging sakit mo, Ian, iba naging sakit mo, Frank. Sino ang sa inyo ay nagpapagaling? Walang magpapagaling sa dakong ito na tao at di nagpapagaling ang sikonstansyang ito, kundi kung tapat na nakikisuyo kayo, dapat madama nyo ang kagalingang nagpapagaling ay hindi tao. Mga mahal, o ngayon, doon ka sa tabi ni Ron. Ayan. Sapagkat, bakit kayo pinatindig? Nung unang dating kayo sa dakong ito, iba ang mga mukha nyo, hindi maipinta. Magaling man na pintor, mahal man ang ibabayad nyo, hindi kayo mapipinta. Bakit? Isang hindi mo alam kung tutulog, o tutumba. At isang hindi alam kung makakatindig pa. At isang hindi alam kung diretso pang makakalakad na hindi iika-ika at nakakakibit sa sakit ng kirot. Mga minamahal, katotohanan ng tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Isang idagdag mo pa, ikaw na pinakamatanda, nahihiya ka bang humilera sa kanila? Sige. Sa apat na sulok ng daigdigang ito, iisang Diyos na totoo ang lumilingap sa tao. Kung sa apat na sulok ng isip at damdamin nyo, mananahang ganap siya sa buhay ninyo, tunay na ang nakaraan ay di nababalik-balikan pa, at ang kasalukuyan ang pahahalagahan at mamahalin, tuwiran ngang habang nabubuhay kayo, madarama nyo ang paglingap at pagkalinga. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Alin ang masarap ngayon? Ang pangsanlibutan na ninanasa lamang? O kinikilala nyo na ang nagbibigay buhay at gusto nyo rin ang sanlibutan na hindi na ninyo gagawin ang unang ginagawa nyo sa inyong katauhan? Alin ang masarap? Masdan natin pag kayo'y nasa tahanan na. Upo na kayo.
Mga minamahal, maliwanag na napatotohanan sa inyo ng Ama, hindi anumang binutilan at sukat ng tableta o kapsula. Hindi sa anumang ituturok ang nakagagamot at magpapagaling pagdaka. Hindi man lubos na 1 araw, 2 araw, 1 linggo, tinapos niya ang dusa nyo. Naganap ang sa inyo'y bimilang kayo ng araw ng pagtungo nyo rito. Subalit, wala kayong nakita na nilagok ninyo at lalagukin. Kundi, ang pandinig ninyo'y ginamit ninyo at nakarinig naman kayo. Kung patuloy nang napapakinggan nyo, ay manana sa isip at damdamin nyo. Ang bawat binuhay sa inyo, mananahang ganap ito, kayong masisiyahan, kayong magagalak, kayo ang makikinabang. Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya tulad ni Job, nang ibalik ng Ama ang sigla ng kanyang balat at katawan, hindi na nabakas ang kanyang pinagdaanan. Nang ibalik ang lahat ng nawala sa kanyang pamumuhay, hindi na naalala ang hirap at sakit na pinagdaanan. Ganyan lang ang buhay dito sa lupa. Habang pinakikibakahan mo ang hamon sa buhay mo, para bagang hindi ka makausad at di mo na kaya. Subalit, kapag natagpos mo, parang hanging nagdaraan na hindi mo na kayang alamin pa at hindi mo kayang balikan kung nasaan siya, tingnan kung ano siya at paano siya nakalipas sa iyo. Ngunit patuloy mo siyang nararamdaman na ginagamit ng Ama sa iyo, sapagkat kung wala ka ng hangin, ikay patay na. Buhay ba ang Ama? Kamakatwid. Ganyan din ang katawan niyong dumanas ng hirap at dusa. Habang nabubuhayaan, hindi niyo na mababakas ang mga pinagdaanan niyong hirap at dusa. Kapag natighawan ninyo na, nahulagpusan nyo na, napagtagumpayan nyo na. Ipanglima natin ang mahal na kapatid na amang, siya na lang anak, tayo ka. Lahat kayo'y may mga pinagdaanan sa buhay. Lahat kayo'y may mga nakaraan sa unang buhay. Lahat kayo'y may nagawa sa unang buhay. Subalit, lahat kayong may pinagdaanan, may nagawa sa buhay, mahal na mahal ng Ama. Ngayon, sa puso't isipan ninyo, sino kayang uunahin nyo na mahalin ngayon? Nawa siya na at kasunod ang mga minamahal nyo at mamahalin nyo pa alang-alang sa Kanya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, maging isang halimbawa kayo sa pananaw ng kapwa nyo at pag-iisip nila'y mapagbulay-bulay, mapagtanto, mapagnilayan ang bawat araw. May Ama na gagawa at may gagawin sa Kanyang mga anak. Pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Upo ka dito, anak. Ano nga ang pangalan niyan? Ethan. Kumusta naman si Ethan? Ipanik mo nga dito si Ethan. Sige, Ethan. Sa makatwid, wala kayong kamalayan. Sa inyong mga tiyan, makapagpapatigas ang hangin. Ngunit at pasubali, ang hangin ay kailangan. Lamang may hangin na dapat mawala at ilabas nyo kung ito'y masamang hangin. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal ko, ang wika nga ng Ama, baraman, nahahawi ang bara upang daluyan ng maigi ng ugat at tubig niya ay maging maganda
pakiramdam sa katawan. Ang ugat ninyo'y mahahawi ang mga bara upang daluyan ng tubig at dugo. Ang bitukan nyo'y gayon din. Lahat ng partisyon ng inyong katawan, kayang aregluhin kung problema yan. Kayang ayusin kung may problema yan. Kayang gawin ng Ama ang abnormal ay maging normal. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Ano lamang ang kailangan nyo? Ang lubos, ang tapat, at totoong pananalig, pagsunod, pagtanggap, pag-angkin. Sumainyo ang kapayapaan. Kumusta ka na, anak? Tayo. Kanina ka pa nagpapakita eh. Halika. Siya. Yan. Gusto niya kasi makita siya. O, sige, lakad ka lang. O, yung kakambal, yung isa. O, ayan. Sa dalawa lang na ito, tandaan ninyo, may pakikita ang Ama kung papaano ang dalawang ito ay takda-takda nga. Sapagkat nung isinilang, ang dalawang ito hindi nga parehas na sabay. Kung hindi, magkapatid man sila, magkaiba ng oras, minuto, sapagkat naiiba at magkakaiba ang anak ng Ama dito sa lupa, iisa man ang ina. Subalit, sa isang kapangyarihan ng Ama, sa pananalig pagtitiwala ng bawat anak niya, iisang kapangyarihan niya kikilos sa lahat ng mga tao. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya't mula sa mga awit, mapalad ang taong hindi naakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Opo na kayong poge. Nagagalak siyang laging manaliksik at magsaliksik sa banal na aral. Ang utos ni Yahweh, siyang binubulay-bulay sa gabi at araw. Ang katulad niya isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ngunit, ibang-ibang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Ang masamang tao ay parurusahan, hindi magmimintis. Iwawalay siya sa pagkakatipon ng mga matwid. Sa taong matwid ay itong si Yahweh ang siyang nag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mga minamahal ko, iniulat ng Ama ang tama at tumpak. Pinabatid niya ang marapat at dapat. Nilalahad niya ang makabubuti sa lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Alala umbaga, dalawa ang dapat niyong pakainin sa tuwina at dalawang dapat makinabang sa inyo sa buhay na nakamtan. Ang sarili niyo at ang Ama, ang kaluluwa nyo at katawan. Pagharian kayo. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Salamat, salamat, salamat sa Ama. At muli ay narito na
ang organisto at welcome, anak. Oh, ayan po, patitikman kayo galing sa London. Buhay ba ang ama? Okay, sarap nga na madama ang pagmamahal na totoo at tapat. Bakit ang tao ay ayaw damhin ang pagmamahal ng ama? Okay, sarap nga ang makita ang kaya-ayang samahan ng bawat anak niya. Bakit ayaw gawin ng tao na maging kalugod-lugod sila? Okay, sarap nga ang busugin ka sa hindi makalalason sa iyo sa tuwina, kundi sa makapagpapasiglat, makapagpapalakas ng katawan at kaluluwa. Mga minamahal ko, ang salitang banal ay di nakalalason. Hindi makalalason ang isip, hindi makapagpapahina ng katawan, kundi makapagpapalakas ng katawan at makapagpapasigla ng kaisipan. Hindi ka lalasunin ito para ikay magalit, para ikay mayamot, para ikay mainis, para ikay magngit-ngit, para ikay mainggit, para ikay magselos. Subalit, ang salita ng tao nakapagdudulot ng panghina at nakamamatay. Nakamamatay ng pagmamahal, nakamamatay ng pag-asa. Kapag ang kapwa mo walang alam sabihin, kundi tama at masama. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't hanapin nyo ang magpapaalab, magpapasigla ng inyong lakas, ng inyong tibay, ng inyong liwanag, ng inyong galak, ng inyong katuwaan ng Diyos ay buhay sa buhay nyo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Kalagkit. Ganyang kalagkit ang pag-ibig ng Ama. Winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo, hala, naghihintay. Alam kong di ringgin kayo. Nako, baka kayo magkakadumi ang inyong basa, kapatid. Basa. Oh, pamigay mo nga. Lahat mabigyan. Baka matalsikan yung mga t-shirt ninyong puti. Oh, yan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Ay, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Gusto niyong sumigla. Ang Ama'y hanapin niyo sa diwa ninyo at damhin sa inyong kalooban. Subukan ninyo kapag kayo nasa pagkatao. Ang daming sinisiksik sa isip nyo ng demonyo. Subukan ninyo kapag kayo nasa pagkatao. Kung may nararamdaman kayo, lalo niyang pinatitindi ang nararamdaman nyo. Kung may pinagningit-ngitan kayo, lalong nagngingit-ngit kayo. Kung mayroong kinaiinggitan kayo, lalong pinaiinggit niya kayo. Kung kayo'y nanghihina, lalong pinahihina kayo. Subalit, tandaan ninyo, kapag ang Ama ang naisip at nasa puso nyo, inaaliw kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Kaya ang mga tao matatalino, ang iniisip nila'y Ama. Hindi ang kung sino. Yaw ng talinong mula sa Kanya, hindi talinong pang tao. Sapagkat ang layon at nasa niya'y sumigla, lumakas kayo,
habang nabubuhay, maging maligaya. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Parte-parte, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari. Lagi niyong tatandaan, mayroong magandang mangyayari. Tao ka lang, mahina ka, marupok ka, lampa ka, duwag ka. Kapag may dumarating na nasasaktan ka, may karamdaman ka, nagkukulang ka sa buhay, marami kang hinahanap. Kung walang nagmamahal, kung lagi mo na lamang nakikita, para bagang kinakawawa ka. Kung lagi mo na lang nakikita, parang ikaw na lamang. Sadyang daratal sa isip at damdamin ng taong ganyan. Ngunit kaya nga ibinigay ng Ama ang Espiritu niya upang wag kang magbilang tao. Sa isip at damdamin, maghari ay siya. Upang hadlangan niya ang kalituhat kaguluhan mo, upang harangan niya ang bawat balakid mo, kundi ang ibigay niya ang lakas at tibay mo, ang tapang upang matamo mo ang tagumpay. Halina, halina, halina. Habang may buhay, may Diyos, Ama, na mararamdaman kayo, na makikilala nyo, kung kikilalanin nyo, kakamtinin nyo, at tatanggaping lubos nyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay, inyong kamtan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Dakila ka, o aking Ama. Ang lahat sa buhay ko'y batid mo. Kahit sang iglap, di maliliim, di mawawaglit, laman ang aking isip. Damang-dama mo, yung laman ng puso ko, nilalagak ko sa'yo. Tanda ninyo, walang malilihim sa Ama.
Kung nanghihina na kayo, sabihin niyo sa Kanya, dakila ka, o aking Ama. Walang-wala akong magagawa sa buhay ko. Ikaw ang lakas ko, ikaw ang tibay ko, ikaw ang lahat sa buhay ko, batid mong lahat ito. Inilalagak ko sa iyo ang buhay ko, pangunahan mong lubos ako. Tandaan ninyo, naghihintay lang ang Ama na maglagak kayo sa Kanya, na magtiwala kayo sa Kanya, na ipagkatiwala nyo sa Kanyang lahat, sapagkat wala nga kayong magagawa. Walang-wala, ngunit siya'y maraming magagawa. Habang nabubuhay kayo, may magagawa siya. Kaya't ang wika niya, halina kayo, mga anak ko, sa tuwin ay namnamin nyo yaong alay ko. Ang lahat sa inyo'y nakikilala ko, nakikita ko, yaong kailangan nyo na wala sa inyo at nasang ibigay ko, kamting ganap nyo'y ako. Kaya't halina, halina nga kayo, pakinggan ang aral kong mabuti sa inyo, upang di kayo manlulumong ganap sa isip damdamin, ako'y pangunahin at huwag kaliligtan, ako'y tunay na buhay, nagmamasid lamang, nag-iintay at di napaparang. Kaling ako'y asahan nyo sa tuwina, ang bawat araw at gabi man, ako'y naririyan, naroroon kahit saan, ako'y taglay ninuman, kamtin ninyo aking pagmamahal, wagas at tapat kanino man. Yan ang lagi mong tandaan. Wagas, tapat, kanino man. Hindi napaparam, hindi mapaparam, hindi magmamaliw tayo kaanak, at hindi mawawala. Kaya ang bawat araw mo, pasiglahin ang pananalig mo, palakasin ang pagtitiwala mo, tanggapit ang kinin mo, may magagawa siya sa'yo. Tuloy-tuloy mo lang. Dakila ka, o aking Ama. Paano ba gagawin sa'yo? Ayaw mo nga. Ang lahat sa buhay ay ikaw lamang. Laging tandaan kung nanghihina, may amang ang lakas, taglay kanino man, maari niyang ibigay kahit kanino, tanggapin mo lamang na amamos niya. Tandaan niyo po, ang amay ama noon pa man. Kaya kapag siya ang sumainyo, pwede po ba? Kung minsan, palagay mo, bakit ganyan? Bakit ganon? Bakit nga ba? Bakit ganyan? Daming tanong. Bakit ganon? Bakit ganyan? Bakit yung masama patuloy na nagpapasarap sa buhay? Bakit ako? Natatanong mo yan. Natatanong nyo yan. Ngunit, huwag niyong pakarubdubin ang pagtatanong ng gayon, kundi pakarubdubin nyo, manalig kayong tunay. Sapagkat ang Ama ay di napaparam, buhay noon, ngayon at magpakailanman. May ibibigay,
may magagawa, may gagawin, maraming ilalaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Ang mga lingkod ay mga may pinagdaraanan, ngunit nagpupuri ako at nagpapasalamat sa mga lingkod na nagsisikap, nagsusumakit na maging tapat. Pare-pares lang, sabi nga. Alam niyo po, kasalukuyan akong nagtatanong din kanina sapagkat siyempre po pag naalala ko yung mga alagad. Alam niyo po, pag bilang tao ka, hindi ka pwedeng magmasid dun sa mga may sakit na makapag-aakay sa iyo ng paghihina. Sapagkat maaring manghina rin ang loob mo. Yun ang hindi alam ng tao, no? Gusto ng tao eh pag dumating, harapin mo na agad. Dalawin mo na agad. Tingnan mo na agad. Siyempre, hindi ka naman Diyos, ano? Tao ka, no? Na kailangan mong humingi ng lakas sa Kanya, ng tapang, ng talino, para harapin mo yung dumudulog sa'yo. Dahil ikaw walang may bibigay sa Kanya. Siya may bibigay. Ikaw walang masasabi sa Kanya. Siya meron. Kaya bawat kapatid mo, sa pamamagitan ng Espiritu niya at sa Kanya, kailangan bawat isa'y dulog muna bago pagdaka ay aharap ka. Bakit? Sapagkat ang tao ay tao, diba? Kapag pinagmasdan mo yung nakakayamot, mayayamot ka talaga, diba? Pero salamat sa Ama. Nayayamot ba kayo? Nakayayamot ba? Alam mo, kapag may nakakayamot, ano pagmamasdan mo pag may nakikita kang nakakayamot? Ano? Kumusta na siya? Ang dumi. Ayan, basta mahalaga eh. Ganyan mo nga yung buhok niya. Hoy, anak. Pakipatay nga po. Hoy, wag mong ganyanin yung buhok mo, anak. Tumipid ka. Kang umiyak. Ilang taon ka na? Sige. Umiyak ako sa kakausapin ko sa dalawa. Ganyan talaga. Upang ito po pala ang sikreto para hindi kayo matangay ng inyong pagkatao, yung nababagot kayo, yung bang aburido, yung litong-lito, yung nasasaktan kayo. Walang pinakamabisang gamot doon at pamamaraan, panalangin. Panalangin, pagdulog, pagtitiwala para buhayin ng Ama ang pananampalataya. At makakatakas kayo doon sa mga nararamdaman ninyo, makawawala kayo doon sa nagpapahirap sa loob nyo, nagpapahirap ng isip nyo. Tama ba, Ron? Ay, iyan. Ngayon po, masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Dapat pala sa tao, laging iniisip ay ang masaya. At kayo na mismo ang gumawa ng pagtakas sa inyong sarili, sa sarili mong damdamin, sa sarili mong pag-iisip. Kayo ang gumawa ng pagtakas. Paano nyo matatakasan? Kayo ang magwawaksi
ng mga sinisiksik na hindi tama sa isip nyo, na nararamdaman nyo, ang mga sinisiksik na ito ay nakapagpapahina, nakapagpapagupo sa inyo, ang tanggapin nyo, ang makapagpapalakas at makapagpapabuti. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. May bukas pa. Lagi niyong tandaan, may bukas pa. Alam niyo po, kung sasabihin niyo, ba't ganon? Nagmamadali lagi. Pag may misyon lang po yun. At habang nagbibigay ka, habang nagpaparaya ka sa kapwa nyo, sa kapwa mo, tandaan po ninyo, lalo mo namang nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. Totoo yan. Subukan ninyo. Subukan nyo ang puso nyo yung mapagparaya. Subukan nyo ang puso nyo yung mapagpakumbaba. Subukan nyo ang isip nyo yung nakakaunawa. Tingnan ninyo. Putulin nyo daliri nyo kung hindi kayo gaginhawaan. Ba't po kadaliri ko? Aba, hindi ka naniniwala. Di ikaw na lang. Ano? Tama po ba? Wala naman po maglilingkod talaga kapag nagbilang tao Tama ba? Oh, hindi ba? Saan nagmumula ang saya? Saan? Saan nagmumula ang ligaya? Saan? Sa kakaisip ba ng hindi tama? O sa kakaisip ng maganda? Totoo yan. Kaya kapag nag-iisip kayo ng maganda, sumisigla. Halimbawa, nagtitinda ka ng prutas. Pagmulat pa lang ng mata mo, iniisip mo na yung problema. Tapos nakaupo ka doon sa tindahan mo. Nakita nung mamimili, malayo tingin mo, bibili ba? Maliban kung wala siyang mabili ng iba. Kahit suki mo, lalagpas yun. Pero kapag pagdating mo sa pwesto, may nanalangin ka na. Nilagak mo sa Ama. At pagkatapos lagi ka nakangiti. Ayaw mang bumili nun. Bumibili dahil nakangiti ka bibili. Tama po ba? Pagka halimbawa, nakasibangot ka, gustong bumili, iwanan ka. Totoo yan. May taong ganon. Ba? Ako rin. Nakita ko. Magkano ba 20! Aba! Hindi na ako ikibo, iwanan kita. Buhay ba ang Diyos? Pero, magkano 50. Kahit na mahalan at wala ka namang pera. Dahil gustong-gusto mo, kaya din yan mabait yung pinagbibilan mo. Kahit yun na lang pera mo, bibili mo pa Dahil nakatawa Dahil masaya. Ganyan din ang pagbabahagi ng Ama sa inyong lahat ng mga anak niya. Kapag tinanggap niyo siyang masaya sa puso niyo, kapag nalugod siya sa inyong pagtanggap, ang saya-saya niyang manahan sa inyo at patuloy niya kayong aliwing, pasayahin at bigyan ng galak. Buhay ba ang Ama? Ngunit, kung ang alam mo lang yung sarili mo, ang alam mo lang puro sarili mo, ang alam mo lang sarili-sarili mo, sasawa siya. Magsasawa siya. Sasabihin niya, bah, nakakasawa ka na ka. Wala ka nang alam kundi sarili mo. Ako di mo na inalalang ama mo ko, magulang mo ko. Kung wala ako, wala ka. Hindi mo naisip yon. Sa isang pagkakataon, nagsawa siya sa'yo. Pagbibigyan ka pa ba? Kaya alalahanin nyo, ang lahat ay may hangganan. Huwag niyong hintayin yung hangganan na magsawa sa'yo. Kundi laging alalahanin nyo, dapat siya'y masayang, tuwan-tuwa, nalulugod sa maganda, mabuting adhikain at gawa ninyo sa lupa. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpapalay laganap, amay kamtin at panahanin, kayo'y kanyang aaliwin. Aaliwin kahit walang kayamanan sa lupa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Oo, yan. Totoo yan, Kaya, kung dating mataas, bababa. Kung dating baluktot, uunat. Kung dating ligaw,
tutuwid. Kung dating mali, tatama. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Tayo na, may bukas pa. Yun na lang, mga bago, na may tatanong at itatanong. Ano? Pero yung luma, may bukas pa. Ano po? May mission po kami eh. Kaya yung luma naman, kitang-kita ko naman ang luma, uwi na. Tapos na.